DeAndre Ayton, nanigas sa ginawa ni Joker. Joel Embiid, wakas na ba ang season? At Curry, ito na ngayon ang plano sa trade deadline. Buti, hindi nadulas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Nakapagtala si Nikola Jokic ng 29 points. Dumagdag naman si Jamal Murray ng 21 points at 10 assists. At nakaligtas ang Denver Nuggets laban sa short-handed team pero lumalaban na Portland Trail Blazers sa score na 112-103 nitong Lunes, ang kanilang pangalawang panalo laban sa kanilang mga kalaban sa division sa loob ng 48 hours. Ang Nuggets ay hindi na trail ng lead na mas mataas sa isang bucket sa kanilang 120-108 na panalo laban sa Portland noong nakaraang Biyernes ng gabi din sa Ball Arena. Ngunit hindi sila naging leading sa laban na ito hanggang sa huling segundo sa third quarter nang magawa ang finger roll layup ni Jokic na siyang nagdala sa 84-84 tie. Ito ay nagtanggal at nagalis sa 14 points halftime lead ng Portland Trail Blazers. Ang Blazers, na mayroong isang 3-pointer lamang sa second half matapos makasampu sa unang kalahati, ay kumolekta ng 27 na puntos mula kay DeAndre Ayton at 26 mula naman kay Anthony Simons. Apat na iba pang mga players ng Nuggets ang nagtala ng double figures, kasama na si rookie Peyton Watson na nagsumite ng 10 sa kanyang 12 points para tulungang iangat ang Denver sa fourth quarter blitz na naghatid sa kanilang home record sa 21-4. Ang mga subs ng Blazers na sina Chris Murray at Matisse Thybulle ay nagkaroon ng starting nods dahil wala si Jerami Grant sa pangalawang sunod ng laro dahil sa tightness sa lower back at si Malcolm Brogdon na patuloy na namimiss ang mga laban dahil sa masakit na tuhod. Ang reserve na si Scott Henderson na nag-celebrate sa kanyang ika-20th birthday noong Sabado, isang araw pagkatapos sa kanyang 30 points kontra sa Nuggets, ay nagtapos na may 14 points sa rematch. Nitong weekend, nag-text si Portland coach Chauncey Billups sa kanya ng klase ng pagbati. Sabi ko, Scoot, hindi maraming tao sa buong mundo ang pwedeng makagawa at nakapagtala sila ng 30 points laban sa world champions bilang teenager, kwento ni Billups. Pero hindi ka na teenager ngayon. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa iyong 20s. At speaking of world champion, nangyari rin sa punto sa laban na pinatigas ni Nikola Jokic ang former Suns center na si DeAndre Ayton. Under 4 minutes to play, second quarter. Jokic. And there's the fake of the century. He picks up the foul in the end, one opportunity. I mean, Ayton was just turning around staring at the pump fake of the century. That's Larry Bird right there. Ayton thought for sure that was Ed Kamara. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng 76ers na si Joel Embiid ay mabilis na nagtungo sa daan para sa pangalawang NBA MVP trophy. Ngunit ngayon ay mabilis na itong nagtungo sa bench matapos ang diagnosis sa misplaced meniscus flap. Ayon sa pinakabagong update, ang injury ay medyo komplikado at kakailanganin ng mahabang panahon na mawawala si Joel Embiid. Depende sa treatment option na kanyang pipiliin. Na-diagnose si Embiid na may misplaced flap sa meniscus sa kanyang kaliwang tuhod at kinukonsider ngayon ang surgery, sabi ng dalawang source sa The Athletic. Si Embiid, ang kanyang mga doktor at ang 76ers ay patuloy na nag-uusap kung ang pinakamahusay na aksyon ay magpahinga at mag-rehab ng injury o sumailalim sa isang procedure na magreresulta sa kanyang pag-absence ng mas mahabang panahon. Ayon kay Dr. Michael Goldberg, ang displaced flap ay nangyayari kapag ang piraso ng nasirang meniscus ay naligaw sa tibia. Nagdudulot ito ng matinding sakit at di kaginhawahan sa pasyente kapag sinusubukan niyang ilipat ang tuhod. Para kay Embiid, ang injury ay malamang na nangyari sa fourth quarter sa panahong pagkatalo nila sa Warriors, nang siya'y nadulas sa court at nagdulot ng trauma sa kanyang binti. Hindi nagtagal pagkatapos ng injury, siya'y pinauwi mula sa road trip ng 76ers at may ilang pinagpipilian kung ano dapat ang susunod nilang gawin. Kung pipiliin niyang magpahinga at mag-rehab, maaaring bumalik siya sa court sa loob ng ilang linggo, depende sa kanyang tolerance sa sakit. Ngunit kung magdesisyon siyang sumailalim sa mas pangmatagalang solusyon at pumayag sa surgery,
Maaaring mawala siya sa buong season, ngunit maaaring makatulong ito na maiiwasan niya ang mas matinding sakit at discomfort sa hinaharap. Anuman ang desisyon ni Joel, natitiyak na ito ay hindi kagustuhan niyang mangyari sa kanyang kampanya bilang reigning MVP. Matapos ang isang dominanteng takbo ngayong season, nakakalungkot na siya ay madidisqualify sa pagkapanalo sa anumang postseason award. Ngunit sa puntong ito, ang pangunahing prioridad ni Embiid ay ang magpagaling para sa playoffs upang mabuo ang kanyang legacy-defining run. Tapos na ba ang season para sa Philadelphia 76ers? Sa averages na 35.3 points, 11.3 rebounds at 1.8 blocks bawat laro, si Joel Embiid ay nagpapakita muli ng isa sa pinakamagandang stretch sa kanyang karera bago siya na-injury. Matapos ang dramatic na pag-alis ni James Harden ngayong tag-init, si Embiid at ang kanyang co-star na si Tyrese Maxey ay ang nagdala sa 76ers sa isang impresibong season na may isa sa pinakamahusay na record sa East. Si Embiid ay itinanghal na All-Star starter noong Enero at nangunguna sa MVP race sa isang malaking margin. Sa ngayon, naapektuhan na ang standings ng 76ers. Pagkatapos sa karamihan ng season na sila ay nasa ikatlong pwesto, nasa ikalimang posisyon na sila sa East ngayon na may 30-17 record. Sa kalahating season na natitira, maaari pa ring makamit ng Philadelphia ang top 6 seed, lalo na kung bumalik si Joel sa loob ng ilang linggo. Kahit na kung magpasya si Embiid na sumailalim sa surgery, may pag-asa pa rin na makabalik siya sa tamang oras upang makatulong sa isang malalim na playoff run. Para kay Joel, na magiging 30-year-old na sa susunod na buwan, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang mapanatili ang kanyang pagtatagal sa laro sa abot sa kanyang makakaya, kahit na kailangang niyang iwanan ang season na ito para mapa-extend ang kanyang karera. Anuman ang mangyari, ito ay isang malaking kawalan para sa 76ers at para kay Embiid na waring hindi magtatagal ang mapanatiling malusog kung sakaling ipipilit niya ito habang walang aksyong ginagawa. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nasa isang napakahalagang bahagi kung saan kinakailangan nilang gumawa ng isang trade, ngunit kinakailangang isakripisyo ang isang mahalagang tao upang gawin ito. Alam ni Steph Curry na kinakailangan ito, ngunit hindi niya maaaring sabihin ng pampubliko kung sino ang dapat umalis o manatili. Matapos matalo ang Warriors sa Atlanta Hawks sa isang masakit na overtime defeat, nagbukas si Curry tungkol sa mga plano ng Warriors sa trade deadline at itinuturing itong napakapolitikal. Nasa atin bilang mga player na mag-perform, maglaro sa antas na dapat natin gawin para ang mga usapang iyon at desisyon ay medyo mas magiging madali, sabi ni Curry. Siyempre, hindi ako isang GM, hindi ako ang nasa posisyon na araw-araw na tinatanong iyon. Ang trabaho ko ay maglaro sa labas at mag-perform. Kapag mas malapit ka sa trade deadline, ito ang nature ng NBA. Hindi ka pwedeng maging musmos at mag-pretend na walang mga tawag ang ginagawa o kung ano man ito. Sa sinabi ni Curry, ang pinakamasalimuot na pahayag sa sinabi ni Curry ay alam niyang huwag maging bata. Ito ay isang perspektiba na maaaring meron lang ang isang veterano at ito ay isang bagay na malamang na sinasabi sa mas batang talento sa team. Ang pinaka-professional na bagay na maaaring gawin ng isang player ay ang mag-perform kahit na may mga trade rumors. Para sa amin bilang mga player sa locker room, kailangan mong gawin ang iyong makakaya, sabi ni Curry. Hanggang sasabihin ito ng iba o ang mga desisyon ay ginawa, nasa atin na mag-perform at manatili bilang isang lehitimong team na kayang manalo. At kung hindi mo magawa ito, iniba mo ang approach sa mga bagay na ito habang sinasayang mo ang pagkakataon na dumating. Malinaw na kinakailangan ng Warriors na magtayo ng mas magandang roster sa paligid ni Steph Curry. Bagaman hindi niya maaaring sabihing pampubliko kung sinong mga player ang dapat matrade, hindi katanggap-tanggap na walang sino man ang makapagtapos ng hindi bababa sa 20 points sa isang overtime game kung saan siya ay nakapagtala ng 60 points. Ang ganitong klaseng bigat ay hindi makatarungan kay Steph Curry at sana'y gawin ng Warriors organization ang isang hakbang upang ito'y maayos.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.